Wine muna tayo. So meron tayo ditong very famous in the Philippines, Carlo Rossi. And this is a California Red. So pag mamimili kayo sa market, okay na tong California Red kasi dry ito. Yung isang klase kasi ng style niya is sweet. So depende sa inyo kung type nyo yung medyo matamis. Try natin. Okay. Tingnan natin. Smooth. Medyo light siya. Hindi rin siya masyado dry. Acidity niya masyadong mababa rin. So ito, sakto-sakto to sa cheese. Kumuha ko ng Eden cheese. Okay, paano meron tayong pulutan. So yun nga guys, at ngayon lang kasi ulit ako nakain ng wine, no? Ito yung trabaho ko sa abroad. Ang trabaho namin sa abroad is, kung tawagin, is wine steward or sommelier. Ang sommelier, siya yung in charge mag suggest ng wines doon sa mga passenger namin. So kami yung charge doon, kami yung nagsasuggest kung ano yung bagay sa dinner nila. Kasi every night is different menu sa barko, no? So may mga iba't ibang klase ng wine para i-pair mo sa mga pagkain. So ito, basic knowledge lang sa wine. Ang wine is made from grapes, and the process of making wine is fermentation. So ang fermentation is kino-convert niya yung sugar into alcohol, and then nag-a-add siya ng yeast para maging wine. So dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo mahilig talaga sa wine, or hindi natin nakaugalian uminom ng wine. Pero maraming benefits ang wine, especially ang red wine. So sarap siya. Californian Red. Talking about Carlo Rossi nga pala, no? Carlo Rossi is a Californian Red. Ang grape variety pala niya is blend. Ang tinatawag nilang Bordeaux blend. Pag sinawag na Bordeaux blend, parang famous kasi sa wine region to ng France, na meron silang 5 klaseng grape variety na binlend. At isa nga pala sa benefits ng pag-inom ng wine is mataas masyado to sa antioxidant. At lahat naman ng alak is masama pag sobra. Sabi nga nila is 1 glass of wine a day is keeps the doctors away. What? So paano nga pala pag-inom ng wine? Napansin ko kasi dito sa Pilipinas, pag uminom tayo ng wine, nilalagyan natin ng ice. Wala namang masama doon, pero ang pag-inom kasi ng red wine is room temperature lang siya. Meron lang siyang certain temperature para inumin. Ang chini-chilled na wine is yung white wine. Nakaka-affect kasi ng lasa yung pag-chilled ng wine. Like white wine, lumalabas yung natural flavors niya pag malamig. Ito kasi yung red wine, kaya siya naging red wine. Gamit niya yung red skin ng mga grapes. So, yun yung tinatawag na tannins.
So yung tannins, pagka nasobrahan mo naman sa chilled o lumamig yung wine nyo, is lalo naman siyang pumapait. Oo, so kaya yon, pero nasa sa inyo pa rin yun kung paano nyo ni-enjoy yung pag-inom ng wine. Walang masama maglagay ng ice, especially sa white wine, kasi yun ang talagang mas preferably na pag-inom ng white wine is malamig. Pero mas maganda sana kung i-chill nyo na lang siya, like 1 hour before nyo inumin yung wine, iligay nyo sa chiller or sa fridge nyo. So ganon. So yun lang. Actually masarap uminom ng wine. Itong klaseng wine na to, best pair siya sa steak. Pwede ka rin magpasta, mga roast chicken, kasi red siya eh. Pag sinabing red, hindi naman totally pwede lahat siya sa meat. Meron ding red wine na pwede rin sa white meat. Pero depende talaga sa inyo kung ano yung mas prepared nyo. Alam nyo, kahit anong wine siguro is the best inumin kung merong cheese, no? Anong klase bang cheese? Basta itong cheese, the best to sa kahit anong red wine na iinumin nyo. May enjoy nyo yung red wine nyo. Kaya may tinatawag na wine and cheese. Actually, pero pagdating sa cheese, maraming klase din ng cheese, no? Meron tayong mga brie cheese. So yun, na-share ko lang kasi marami kasing curious sa wine. Pero parang yung iba, pag sinabing wine, ang pait naman yan. Hindi naman nakakalasing yan. Actually, ang isang baso ng wine is equivalent din ng isang bottle of beer yan, no? Ang normal alcohol content lang ng beer natin is around 6.3 or 5.2, 5.5. Pero mas patataas doon, no? Pero dito locally, mababa lang siya, at least around 6 point something. Etong regular red bottled wine is around 12% to 15%, no? Sige, tuturo ko sa inyo yung 5 basic steps sa pag-inom ng wine or pag-taste ng wine, which is ginagawa namin to pagka meron kaming mga events. Meron silang tinatawag na 5S. Number 1 is see the color. So pagkatapos mo siyang see, isi-swirl mo na siya like this. So swirl mo siya clockwise or counterclockwise. Nasa inyo yun. Sinuswirl yung wine para lumabas yung aroma niya. Paglabas ng aroma niya, malalaman natin kung ano yung mga flavors ng wine. Kung hindi naman sensitive yung ilong nyo, actually ang main character ng wine is more on, especially sa red wine, is more on either black or red fruits. No? So yun, swirl mo yan at i-smell na natin.
kailangan mo siyang smell. Pwede natin siyang isip. Oh. So last natin, either spit natin yung wine after natin i-taste or swallow. No? So yun yung basic steps ng pag tikim ng wine. No? So yun. Ngayon, nalaman nyo na yung taste ng wine. Itatikim na sa inyo. Pwede nyo nang enjoy yung glass of wine nyo. So guys, thank you nga pala. Thanks for watching at sana nagustuhan niyo yung video ko. At comment na lang kayo kung meron pa kayong ibang mga katanungan. Sa susunod na video na lang natin. Thank you.